Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan dito sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Visayas, Mindanao. At sa ating mga kababayan na nasa abroad, sana po nasa mabuting kalagayan po kayong lahat lagi. Alam nyo, maganda na sanang umaga. Kaya lang ay may napanood po akong isang video na kung saan ito ay video po doon sa rally ng mga maisog kahapon. Yan. At parang, ewan ko, magpapainit yata o magpapadilim ng umaga ito eh. Bahala na kayo kung maiinis kayo o matatawa sa kanya, no? Alam niyo mga kababayan at mga ka-explore, ako ngayon ko nga lang din nalaman to eh. Oo, meron palang taong mas magaling, mas matalino kaysa Pangulong BBM. Oo, kaya dapat natin itong pasikatin. Ipakilala natin sa taong bayan para lalong sumikat. At baka ito na yung susunod na presidente natin. Malay natin, di ba? Nagpapasikat eh. Hindi ko rin alam kung ito ba ay nakatira ng pulburon. Ano i-expect mo or ano ang opinion mo sa darating na zona ng ating Pangulo? Sa totoo lang, mga kababayan ko, wala ka namang i-expect sa zona talaga. Kasi wala naman talagang nagawa yan si BBM. Ayun, wala daw nagawa si PBBM at isa rin ito. Oo. Siya kaya ay may nagawa na sa bayan? Ang tanong ko lang naman, may nagawa na ba ang taong ito sa bayan? Parang aktibo naman siya sa social media pero parang tanga eh. Oo, parang tanga na walang alam sa mga ginagawa ng Pangulo. Ano ba mga klaseng tao ito? Oo, ano bang klase mga tao itong mga ganyan? Ang masasabi ko lang, Junior! Dami nang galing dito sa liwasan ko ni Pas Junior. Alam mo, Junior, pag hindi mo niya kaya, magiging presidente, hindi naman talaga kaya. Mas maganda nyo, mag-resign ka na. Ito na lang gawin natin yun. Usapang, na lang, di ba na ako naputol, no? Kami, mga Pilipino, sawang-sawa na sa pagmumukha mo. Ayaw namin ng isang presidente nagpupuli sa kanyang pagkatao. Alam na po ng sambayan ng Pilipino ang tunay ng pagkatao mo bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Gusto nyo, sa buong daigdig sa sulok ng mundo, basta may Pilipino, alam namin yun, wala kang kwentang Pangulo, wala kang kwentang Pangulo, wala kang kwentang Pangulo, pulo ka lang. Pulo ka lang, Lewis, sabi niya. Yun, marami na pong mga Pilipino na gugutom mo. Diyos ko, hindi mo alam ang buhay ng isang simpleng mamamayan. Hindi mo yata alam kung magkano ang presyo ng bigas. Hindi ka naman bumibili. Hindi ka naman pumunta sa palengke. Alam nyo yun, marami na ang umiiyak sa sambayan ng Pilipino. Hindi mo kaya magiging presidente, hindi mo kaya magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi mo kaya, nino naman kaya? Kaya naman ni Vice President Inday Sara. Pwede ba magpuran? Mag-resign ka na! Inday Sara! Pasok! Ayan, nakita naman po ninyo. Parang ito ay ipinanganak yata na walang magulang. Pwede ba yun? Oo, pinanganak na walang magulang. Bakit? Ayun tingnan nyo. Ang tawag niya sa Pangulo ay si Junior. Nakita nyo naman, walang alam sa salitang respeto eh. Ganito ba ang klase ng tao na dapat yung palakpakan pag nagsasalita? Yung palakpak mo dapat tumama sa pisngi para baka matauhan. Di ba? Ayan, nabudol daw sila. Ako ay magtataka na. Kung sa dami ng bilang ninyo dyan, actually hindi naman kayo napakarami. Konti lang naman kayo dyan. Pero ang ibig ko sabihin, kung kayong lahat dyan ay nabudol, anong tawag sa inyo? Ang tawag sa inyo ay mga mahihinang nilalang. Bakit? Aba naman,
Ang alam ko sa mga mambubudol paisa-isa lang pag bumudol No, di ba? Pagka marami nang nabudol na ganyan, ito mga tangiinan tawag diyan. Di ba? Ayan, nakita nyo naman paano laitin ng presidente. Nakakasawa ba ang mukha ng presidente? Sige nga po, kayo nga po ang mag-comment po dyan, mga kababayan ko. Sagutin nyo nga, nakakasawa po ba ang mukha ng ating Pangulo? Milyon-milyon o tawagin nating majority ng mga taong bayan ay nagtitiwala at nagmamahal sa Pangulo. Tapos sila iilan lang dyan sa rally. Oo, para idamay ang sambayan ng Pilipino daw sa kanilang mga kalokohan. Yan. Yan naman kalokohan para sirain lamang ang presidente. Nakakatawa naman ang mga taong ito. Di ba naman mga loko-loko talaga pasensya na po sa word, ano po. Pero parang gano'n ang Ayan, tingnan niyo ang katangahan, ano? Ay, sorry po. Hindi ko mapigil Oo, hindi ko mapigil. Ayan, tingnan niyo. Kailangan pa bang pumunta sa mga pamilihan para malaman ang presyo ng mga bilihin? Di ba? Ob yan? Ob ka talaga. Marami na daw umiiyak sa sambayan ng Pilipino. Siya lang naman itong umiiyak sila lang dyan. Sila lang umiiyak. Ikaw, Brad, may ginagawa ka bang paraan para patahanin ang mga umiiyak na yan? Gumawa ka ng paraan. Huwag yung mag-iiyak ka rin. Sa totoo lang, sila lang naman doon ang iyakin Hindi nga kinaya ni VP Sara na pangasiwaan ng sektor ng edukasyon di lalo nang hindi kaya ang pagiging presidente, ikaw talaga. Napakagaling mo naman, Brad, ano? May bayad ka ba dyan? Nagtatanong. Magkano bang bayad sa ganyan? Kung meron man, parang magandang trabaho yan. Magdadadaldal ka lang para siraan ng sino man, limpak-limpak na salapi na. Alam niyo mga babayan at mga ka-explore, likas po sa ating mga Pilipino ang pagiging marespeto. Pero ang taong ito, parang hindi Pinoy kumakasta. Parang inchik. At parang may pinagbanahan, isipin nyo kung sino yung pinagbanahan nito. Kilala nyo ba kung kanino nagbana? Baka parang iniisip ko hindi kaya nagmana ito kay dugong nyo. Sa totoo lang, hindi ko po kilala ang taong ito. Pero parang kumbaga sa araw ay pasikat na. Pasikatin natin. Ayan, di ba? Sumisikat na. Tuluyan natin pasikatin. Kayo mga babayan, anong masasabi po ninyo sa ganitong klase ng Pilipino? Kung Pinoy nga ito kung Pinoy siya. Pero pag hindi Pinoy, huwag na natin pakialaman. Tuligsahin na lang natin. Sige po mga babayan, pa-comment down below na lamang kung ano pong masasabi nyo tungkol po sa taong ito. Maraming salamat po muli sa panonood.